ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay iniyalay niya sa dakilang Diyos Ama upang ating nang makamtan buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin si Santa Clara, isang dalaga, upang tayo maging marapat. Halina't magsisimuna tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa atin, ang mga OFW, ang mga nag-aalaga, nagtataguyod sa mga may sakit. Ang mga may sakit, panalangin natin ang kalusugan nila. Pakisama po ang kalusugan nila. Nanay Leoncia, Teresita, si Seteri, Alona, Evelyn, Cherry, Grace, Lerma, Remy, Rudy, Roger, Judy, Judith. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami paging tapating sumapit sa pagkasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan,
pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Pagdingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. Pinumpo lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayoy marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga naniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamayan. Gayunpaman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis na ating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung meron pong magtatanong sa inyo ng ganito, meron akong good news at bad news para sa iyo. Anong gusto mong unahin ko? Anong isasagot ninyo? Ano ang gusto ninyong mas unahin na sabihin sa inyo? Yung good news o bad news? Di po ba kapag may ganito, parang
atubili tayo. Isip natin, ba't kasi may bad news pa eh? Pwede namang good news na lang eh. Usually kasi, magkasing bigat, yung dalawa, syempre magkakontra. Pero nandoon, aminin natin, nandoon yung tanong natin, yung kayang good news ay good enough para i-outweigh, kontrahin yung bad news? Sana, di ba? Kaya lang aminin po natin ang tendency rin natin na mas madali tayong maapektuhan ng bad news kaysa ng good news. Kaya nga sa balita, mas maraming bad news kaysa good news. Tingnan po ninyo sa Ebanghelyo para sa araw na ito, yung unang parte. Halos pinagsabay dito ni Kristo yung bad news at good news. Wala nang tanong-tanong pa, ano gusto niyong unahin ko? Halos pinagsabay niya na yung dalawa. Sabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. That's the bad news. Ngunit, muling mabubuhay sa ikatlong araw. That's the good news. Ano ngayon ang sabi? At sila'y lubhang nagdalamhati. Ano yun? Di ba? Good news at bad news yung sinabi. Bakit labis silang nagdalamhati? Ibig sabihin, naapektuhan lang sila ng bad news at hindi ng good news. Hindi nila napansin yung word na ngunit na nag-i-introduce ng sudden shift. Hoy, hindi lang ito bad news ha. Hindi magtatapos sa bad news ang lahat. May good news. Yung bad news. Na mas unang sinabi, hindi mas recent. Mas una eh. Ang mas recent yung good news eh. Pero bumalik dun sila sa una. Na-stuck sila sa una. Ang unang sinabi, papatayin ako. Papahirapan ako. Yun eh. Pangalawang sinabi, ang more recent, muling mabubuhay. Kung bakit bumalik dun sila sa una. Ayaw namin itong pangalawa. Doon kami sa una. Doon kami sa bad news. Kaya sila lubhang nagdalamhati. Wag po sanang ganon sa buhay natin. Lalo na bilang mga Kristiyano na naniniwala at binigyan ng pangunahing epekto ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Yes, sa pagsunod natin kay Kristo, may bad news. Magbubuhat tayo ng krus. Lalo pat ang pagsunod sa Kanya ay pagsalungat sa agos o kalakaran ng mundo o ng maraming tao. Pag sumunod tayo sa Kanya, magpapakabuti tayo. Magsasakripisyo, magmamahal tayo. Hindi lang yung magmamahal, magpapakabuti, magsasakripisyo ng tama lang. Hindi. Dapat sagad. Dapat iba sa karamihan. Hindi lang better, kundi best. Actually, dun pa lang sa good. Kasi maraming gustong maging bad. Pero, hindi lang kasi good eh. Dapat better eh. At hindi lang kasi better eh. Dapat best. Yun ang pagsunod sa Panginoon. Kaya, siguradong may mga problemang maranasan. Pero huwag tayong mag-alala dahil may good news. Sapagat tayong nakikisalo sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang sakripisyo, sa Kanyang pagbubuhat at pagkapako sa krus, ay makikinabang rin ang Kanyang muling pagkabuhay. May solusyon sa problema, may vindication sa problema, may matututunan sa problema, may grasya. At yun ang dapat nating mas makita, mas bigyan ng halaga. May we be then overjoyed by these blessings rather than become overwhelmed by sufferings and problems. Di ba yan ang sabi at ang assurance na binanggit sa Romans 5:20 or 21? Habang dumadami ang pagsuway, kung nasaan nandun ang kasalanan, mas lalong nandun ang grasya, ang kagandahang loob ng Diyos. Mas dumadami, mas nagmumultiply. Sabi nga ni Monsignor Man, nung siya'y nabubuhay, paborito niyang sabihin, sa bawat isang problema, doble ang grasya. Hindi naman kasi patatalo ang Diyos sa demonyo. At obviously, mas makapangyarihan siya kesa sa demonyo. Mas makapangyarihan ang grasya kesa sa problema. Liban na lamang kung ano ang mas bibigyan natin ng kapangyarihan sa buhay natin talaga. Ramdam ko yan minsan sa mga nagka-counseling. Kahit sa mga confession, counseling. Ulit-ulitin yung problema. Napakinggan ko naman, nakaintindihan ko na naman. Magpapayo ka, pabalik pa rin kasi po ganito, kasi po. Mga 2-3 beses na gano'n, sasabihin ko na talaga, anak, gusto mo ba talaga masolve yung problema mo? Opo naman. Naman pala. Kanina pa ako naghahain ng solusyon eh. Kanina pa ako nagsasabi ng suggestion eh. Balik ka ng balik sa problema mo eh. Balik ng balik. Ganon din sa confession.
Ganon din sa mga bisyo. Ganon din sa mga pangit na ugali. Nandun yung reservation. Kaya ko bang baguhin ang sarili ko? Kaya ko ba talagang magbago? May chance pa ba sa akin? Ano kaya sasabihin ng iba? When all of a sudden, magbago ako. Ano kaya sasabihin ng kabarkada ko? Mas pinaglalaro natin sa isip at sa puso natin, mas in-entertain natin yung mga gawa ng demonyo. Mga problema, mga bisyo, mga kasalanan. Kaya yung dapat na isa lang sa mga chapters ng buhay natin ay ginagawa na natin parang ending. Again, isa lang sila sa chapters ng buhay natin. Basahin natin. Yes, may matutunan tayo. Pero buklatin natin. Hindi po pwedeng maging yun ang ending. Hindi po pwedeng maging kamatayan, maging kasalanan, maging problema. Hindi. Sana, ito yung pagdasal natin sa ating banal na misa. Ano man ang mga problemang naranasan o maranasan natin, lalo na dala ng pagsunod natin sa Panginoon natin. Huwag tayong mapako sa negatibo, sa bad news. Dahil may good news. Pairalin natin yung pinagnilayan natin kahapon tungkol sa pananampalataya. Yun, pairalin natin ang pananampalataya natin na ibinigay sa atin kahapon ang basic definition ng letter to the Hebrews. Maniwala ka. Magtiwala kang may magandang mangyayari kahit hindi mo pa nakikita. At ang pagtitiwalaan mo dito, dahil sumasampalataya tayo, hindi naman yung kakayanan natin kundi yung kakayanan ng Panginoon natin. Pero may partisipasyon tayo. Ang partisipasyon natin ay ang pananampalataya natin. At yung willingness natin na wag mapako sa kalungkutan, kasalanan na nararanasan natin. Tutulungan tayo ng Panginoon. Tulungan natin siya. At tulungan tayo. Inaabot niya ang ating kamay mula sa pagkalagay natin sa kumunoy ng buhay. Abutin natin. Abutin natin. At wag na tayo magpabigat pa. Hindi dahil sa hindi na tayo makakaya. Kayang-kaya tayong buhatin. Mundo nga, kayang-kaya niyang buhatin. Ang ibig ko sabihin, wag nang magpa-stuck sa problema, sa kasalanan. Gamitin natin ang kalayaan natin para ibigay natin sa Panginoon natin at pang maiahaw niya tayo sa kinalalagyan natin. Kasi kapag ginamit natin ang kalayaan natin, ayoko, dito pa, gusto ko pa dito. Hindi, ayoko hindi ko kaya. Yun. Doon mas bumibigat tayo. At doon mas nahihirapan ng Panginoon na iahon tayo. Hindi dahil di niya kaya, kundi dahil may kalayaan tayo at ito'y ginagalang niya. Kung isasegue po natin sa isang part ng Ebanghelyo, yung magbabayad ng buwis si Kristo at si Pedro. Sabi ni Kristo kay Pedro, punta ka sa river, kumuha ka ng isda, yung unang isdang makukuha mo, ibuka mo yung bibig, may makikita ka. Nasalapi, yun ang ipangbayad mo ng buwis natin dalawa. Hindi natin alam kung nangyari talaga yung himalang yon o ano ba yon, pero ako naniniwala, pwedeng nangyari yon. Sapagkat ang nagsabi ay ang Panginoon na may likha ng isda na yun. Pwede niyang utusan yung isda. Kayang-kaya niya yun. Pero hindi dapat yun ang maging focus lang natin. Ang dapat na maging focus natin ay God will provide. God will provide. Ano man yung kailangan natin para makaahon tayo sa isang mahirap na sitwasyon ng buhay natin, God provides solutions, help, graces, mercies. So hindi tayo pwede at dapat pa-stuck sa problema, sa kasalanan. Kasi kung pag na-stuck tayo sa problema at kasalanan, hindi natural yan. Hindi nagkataon yan. Ginusto mo, ginusto ko, ginusto na natin yan. Huwag sanang magkakanyan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. May ginagawa na siya. May gagawin pa siya para tulungan ako sa aking problema. Kung ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samuko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samuko Alam kong diringgin ng Diyos dahil alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samuko. Diringgin ng Diyos Umikit tayo. ang samo ko. Panginoon, ang panalangin ko'y panalangin dati ng mga disipulo mo. Dagdagan mo ang aking pananalig sa iyo. Yung pananalig ko na mangyayari, yung mga magaganda pagkatapos ng aking mga problema. Tulungan mo po akong mapanglabanan ng takot ko, ang lungkot ko na nagpa-paralyze sa akin. Hindi ako makakilos, hindi ako makagawa, hindi ako makapag-isip ng tama. Tulungan mo akong maniwala sa iyo na hindi sa kalungkutan, hindi sa problema, hindi sa kawalang katarungan, at lalong hindi sa kasalanan magtatapos ang buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na makaawan, makalampas dito. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabila ng problema dahil may mangyayaring maganda, dahil may muling pagkabuhay, dahil hindi magtatagumpay kailanman. Hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari. Nagtagumpay ang kasalanan sa kabutihan. Laging nasa mabuti ang huling halakhak sa laban. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Pang tayo ay Hindi kanya kalilimutan, hindi kanya pababayaan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Pero sana'y makipagtulungan ka. Bumangon ka. Lumaban ka. Kumapit ka. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hayaan mo buklatin ng Diyos ang pahina, ang malulungkot na pahina sa buhay mo. At hayaan mong isulat niya ang magagandang ending nito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon,
ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin ng iyong kadakilaan, ngayong ginugunda namin ang dalagang si Santa Clara, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao tulad ni Santa Clara ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hagang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo habang inaalala at pinagdarasal ang ating mga mahal, kakilalang yumaw. Pakisuyo, pakisama ang kaluluwa ng Joyce Ernest Garcia, Dolo Boy, Miguel Arsenio Serio, Emer, Dionga Maria Jose, Erlito Eric Sogoring, Silito Percy, Miguel Arsenio Serio, Emer, Ada Dante, Alfredo Mark Ricky, Oreo, Benjamin Nelly, Oreo Iska, Lucia, Sally, Romy, Alan, Rodolfo, Larry. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, sa San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, Santa Clara. Lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, Amen, Amen. Alinang tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tusok, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Asamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Gusto ay buhatin mo at damhin ang sugat ko. Ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling ako. Tupa ko'y pakanin mo, aral ko'y ikalat mo, sala'y patawarin mo. Sa pangalan ko, di ka na alila ko. Ikaw ay kaibigan ko. Sa aking ilapit mo ang lahat ng tao. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay
gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa mga tulong na binibigay po ninyo, na nagiging dahilan para makatulong tayo sa iba. Paalala, may pakumpisal pagkatapos ng misang ito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazarus. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazarus.